Philippines. Ayan. So, good morning. Today is April 24, araw ng Miyerkules. Time check, 7:15, 7:15. So, good morning. I'm Oscar. This is Millennial Memo. Personal stories of a millennial government employee living here in the province of Nueva Ecija. So, yan akong wax. Nakaka-wax nakapambili ng wax. So our activities yesterday, mayroon kaming staff meeting kahapon pero hindi din naman natuloy. Natuloy naman pero hindi naman din ako nakapag-report, so reschedule na lang daw po yung aking presentation. And also the ano ba yung activities namin kahapon, yun lang naman kami sa sa IKES, sa procurement. And ayun, I think medyo nagagawa naman na ng paraan ng mga offices. So kahapon sabi ni Ma'am Dang is mag-ready na daw ako at marami daw questions sa digitalization. So medyo kinabahan ako, ano kaya tanong na yun, pero malamang sa procurement. Kaya the good thing about that is kaya pa mag-reviewin kung anong nangyayari, di ba? Tapos sa sa income, okay naman na kami dun nakaka-receive naman kami ng payment, meron naman mga TOP, may payment naman din na nare-receive. So as per the instructions, lahat ng payment is dadaan na doon system. So okay naman, wala naman problema. Re-reviewin ko na lang siguro yung sa purchase, sa procurement, kung may changes ba, kung may pagbabago ba sa process. So yun ang aming naging activity and gagawing activity ngayon. Wala naman na kami ibang gagawin i-review na lang namin yung mga networks, mga ganun ba, networking system, mag-purchase ba kami ng desktop, mag-purchase ba kami ng application servers, mga ganun ba. So pag-usapan namin ng dev kung paano gagawin doon. Pero tingin ko bibili na lang sila, abonohan na lang muna nila, then reimbursement na lang. So yan, so kahapon kasi medyo medyo wala ako sa mood kahapon kasi medyo mabigat ng obligations kahapon, pero naging okay naman yung kinalabasan. Wala naman ng major problem ngayon. Remembrance yan nung college ako, nakapupuyat ako sa Cisco, pupuyat ako sa programming, pupuyat ako sa Cisco, sa networking. So ngayon, balik ako sa LinkedIn, nakapag-post naman na ako doon. Nag-isip ako na panibagong post about doon kung anong idea ipopost ko doon. So kahapon, ang last time pinost ko is yung about worthless careers in the Philippine local government units. And yung professions na meron kang chance na magkaroon ng growth, ng career growth, nandun din sa LinkedIn. Ngayon ba pwedeng i-post? Anyway, gawa ko na lang paraan. Siguro isa-isahin ko na lang kung bakit. Update lang. Today is Wednesday, so it is People's Day. Bababa ang local government unit sa barangay para magbigay ng public services sa doon sa bundok. Medyo madami sila. So dito kasi sa amin,
Every Wednesday is People's Day, so public services is being brought down. Dinadala ang mga serbisyo ng gobyerno sa mga barangay. I think it's a good it's a good process. Kahit nga sana taon-taon or once a week nga pwede, di ba? It is one of the best initiatives of our city mayor, na yung mga nasa lalayo na hindi kaya pumunta dito sa City Hall is mabigyan ng tamang serbisyo, no? Hindi yung nahihirapan pa silang pumunta rito, ganon, diba? Haba na ng buko talaga, pero okay lang naman yan. Tapos dyan, so sa pagturo ko naman, wala naman din kakaibang nangyayari. Speaking ng mga ibang mga boss, karamihan kasi ng mga boss namin dito sa LGUs hindi naman taga-Palayan. So karamihan ng mga boss dito ay Gapan, Laur, Cabanatuan, no? Bihira yung boss na taga-Palayan dito. Siguro si lang, si Jer Valdez, si Esme, and the rest is taga ibang lugar na. I don't know kung okay lang ba yun, kasi yun by the appointing authority kasi yan, kaya rin kung sino gusto ng mayor, kung sino ng boss, yun ang lalagay, di ba? Ganoon naman dito sa LGU, sa government kahit nga taga Mindanao ka, pwede ka maging happy dito basta gusto ng boss. That's the standard operating procedure here in the government, the local government unit. Anyway, I think I should post those kinds of articles, no, sa LinkedIn, yung mga ano ba talaga nangyayari sa local government unit, not only in the provinces and rural areas, but across various locations, no. It's an eye-opening for those young generations who want to work in the local government unit. Kasi hindi ko naman nila lahat, no. Sa tingin ko bihira yung merong growth sa LGU. I don't know, sabi ko lang siguro kasi up until ngayon di pa ako napopromote siguro. Bata pa naman daw, mag-30 na ako, bata pa. Anyway, buti na lang kahit pa paano makakapag-sideline ako, may pagtuturo. Anyway, since my topic is all about government, kasi millennial, different approaches. May sugat ba ako dito? Parang meron ako sugat dito I will disclose some of the what is happening here sa government. Wala pa lang akong idea kung ano ang pwede. Wala kasing nagtabibigay sa akin na idea, sinasabi ko na nga yung mga doon po sa Discord, mag-join po kayo para pwede kayo magtanong doon, no? Anyway, as for my activities today, I think goods naman na ginagamit naman. Ang problema ko na rin sa engineering and sa approvals kasi ng mga boss, yung mga nagpapas ng mga documents. Yeah, I think okay na muna tayo doon, 9 minutes. Post, hindi ko pa nga na-i-upload yung yung kahapon tsaka no Monday yata. I-post ko na lang ngayon. Anyway, doon ako tatrabaho ngayon sa Digital Hub. Hindi na muna ako maakyat.
So, again, thank you very much for watching. This is Oscar. Napaka-nonsense yata ng talk ko ngayon. Doon na lang ako babawi sa LinkedIn. Mas marami ako ipopost doon. So, thank you very much for watching. This is Oscar and this is Millennial Memo. Personal stories of millennial government employee living here in the province of Nueva Ecija. Thank you for watching. See you again next time.